Tingnan mo ang ginawa mo. Ang tinig na iyon, matinis at puno ng paghamak, ay tila isang latigo na humampas sa tahimik na himpapawid ng Hacienda San Isidro. Para kay Elias, ang bawat kataga ay isang lason na gumapang sa kanyang pandinig, nagpapakulo sa dugong nananalaytay sa kanyang mga ugat. Kumuyom ang kanyang mga kamao sa gilid ng kanyang katawan. Naramdaman niya ang pamilyar na pag-akyat ng init sa kanyang dibdib, isang apoy na nagbabadyang kumawala. Ngunit tulad ng dati, nanatili siyang nakatayo sa kanyang pwesto, isang anino sa ilalim ng malawak na puno ng akasya, 10 metro mula sa pinangyayarihan ng kahihiyan. Doon, sa gitna ng daanang lupa na nilamog ng ulan kagabi, nakaluhod si Amalia. Ang kanyang pinakamatalik na kaibigan, ang kanyang kaisa-isang pamilya. Ang bestidang suot nito, isang simpleng puting damit na may maliliit na dilaw walawas alitbam na bamo na bulaklak, ang paborito niya, ay nabahiran na ngayon ng kulay tsokolating putik. Ang putik na iyon ang naging sentro ng galit ni Isabel de Villa, ang unikahiha ng mga may-ari ng hacienda. Dahil sa katangahan mo, nasira ang bago kong sapatos. Sigaw ni Isabel. Itinuturo ang halos hindi makitang tuldok ng putik sa kanyang nagniningning na sapatos na gawa sa balat. Linisin mo yan. Gamitin mo ang palda mo. Nanginginig ang mga kamay ni Amalia habang sinusubukan niyang punasan ang putik sa sapatos ni Isabel gamit ang laylayan ng kanyang damit. Bawat galaw niya ay mabagal, puno ng pag-aalinlangan. Ang kanyang mahabang buhok ay tumatakip sa kanyang mukha, abamatang mamaa. Ngunit alam ni Elias na sa likod ng mga itim na hiblang iyon ay ang mga matang pilit na pinipigilan ang pagtulo ng luha. Kanina lang, sa mismong lugar na ito, ang mga matang iyon ay nagniningning. Hawak pa ni Amalia ang isang sobrang kulay kape. Iwinawagayway ito sa harap ni Elias na may ngiting abot tenga. Elias, natanggap ako sa Maynila. Iskolar ako. Ang balitang iyon ay dapat sanang naging simula ng isang bagong buhay para sa kanya. Isang pagtakas mula sa nakakulong na mundo ng mga tubuhan. Iyon ang pangarap nilang dalawa mula pa noong mga bata pa sila. Noong ang mundo nila ay ang walang katapusang taniman ng tubo na nagsisilbing kanilang palaruan. Naalala ni Elias ang amoy ng matamis na tubo at ang tunog ng kanilang mga halakhak habang nagtataguan sila sa mga nagtataasang halaman. Si Amalia, na laging mas mabilis makahanap sa kanya, ay biglang susulpot mula sa kung saan. Ang kanyang tawa ay parang musika sa pandinig ni Elias. Sila ang mundo ng isa't isa. Ngunit ang mundong iyon ay mayroon ding mga halimaw. At ang halimaw ngayon ay may anyo ng isang magandang dalaga na may mga matang kasing lamig ng yelo. Ano pang tinutunganga mo riyan? Bulyaw ulit ni Isabel. Ang dalawa niyang kaibigan na nakatayo sa likuran niya ay nagtawanan. Ang kanilang mga tawa ay kasing sama ng tunog ng mga uwak. Hindi na natiis ni Elias. Humakbang siya paabante. Isabel, tama na yan. Aksidente lang. Ngunit bago pa man siya makalapit, isang pader ng laman ang humarang sa kanyang daraanan. Si Dante. Ang personal na bantay ni Isabel, isang lalaking doble ang laki sa kanya na may mga brasong sinlaki ng kanyang mga hita at isang mukhang tila laging nakakunot. Huwag kang makialam dito, Elias. Sabi ni Dante, ang boses ay mababa at nagbabanta. Isang tulak lang mula sa malapad nitong palad
ay sapat na para mapaatras si Elias ng ilang hakbang. Walang laban. Palagi na lang walang laban. Muli niyang ibinaling ang tingin kay Amalia, na ngayon ay tapos na sa paglilinis. Tumayo ito ng dahan-dahan. Ang mukha ay nakayuko pa rin sa lupa, tila nahihiyang ipakita ang kanyang sarili sa mundo. Naglakad si Isabel palibot sa kanya. Sinusuri siya mula ulo hanggang paa na may ngising mapang-insulto. Huminto ito nang nasa tapat na mismo ng tainga ni Amalia. Hindi narinig ni Elias ang eksaktong mga salita. Ngunit nakita niya ang pagbalikat ni Amalia. Ang biglaang paninigas ng kanyang katawan na para bang isang ahas ang bumulong sa kanya. Pagkatapos ay tumalikod na si Isabel at ang kanyang mga alipores naglalakad palayo na para bang walang nangyari. Iniwan si Amalia na nakatayo roon. Sira ang damit, wasak ang dignidad. Dahan-dahang lumapit si Elias. Inalis niya ang alampay na nakasabit sa kanyang balikat at maingat na ipinatong iyon kay Amalia para takpan ang mantsa sa bestida nito. Hindi pa rin ito tumitingin sa kanya. Amalia, mahinang tawag niya. Hayaan mo na sila. Umiling lang ito. Nang sa wakas ay itaas niya ang kanyang muka, ay yakomuya bababu pampipay. Nakita ni Elias ang bakas ng mga luha sa kanyang mga pisngi. At isang bagay pa sa kanyang mga mata, isang bagong uri ng takot. Isang takot na mas malalim at mas madilim kaysa sa dati. Ano ang sinabi niya sa iyo? Tanong ni Elias. Nag-atubili si Amalia. Pagkatapos ay nagsalita sa isang boses na halos pabulong na lang. Inuulit ang mga salitang lason na ibinulong sa kanya. Sabi niya, "Ito ay simula pa lamang. Sisirain ko ang lahat ng maganda sa buhay mo." Ang mga salita ni Isabel ay naging isang sumpa na bumalot sa sumunod na mga linggo. Isang madilim na ulap na sumunod saan man magpunta si Amalia. Subalit, sa kabila ng takot, may isang bituin ng pag-asa na pilit na nagniningning para sa kanya. Ang scholarship. Iyon ang kanyang magiging kaligtasan. Dumating ang araw ng seremonya ng paggawad ng parangal sa maliit na eskwelahan ng Baryo Silangan. Ang buong komunidad ay naroon. Si Elias, kasama ang ina ni Amalia, ay nakaupo sa harap. Ang kanilang mga dibdib ay puno ng pagmamalaki. Nang tawagin ang pangalan ni Amalia bilang tatanggap ng Don Alfredo de Villa Memorial Scholarship, ang pinakaprestihiyosong parangal na ipinangalan pa mismo sa yumaong ama ni Isabel, isang dagundong ng palakpakan ang pumuno sa bulwagan. Umakyat si Amalia sa entablado. Ang kanyang ngiti ay nahihiya ngunit tunay. Sa sandaling iyon, tila siya isang bulaklak na namukadkad sa gitna ng putikan. Ngunit mula sa isang sulok ng kanyang mata, nakita ni Elias si Isabel. Nakatayo ito kasama ng kanyang ama, si Don Ricardo, sa gilid ng entablado. Walang ngiti sa mga labi nito. Ang mga mata nito ay nakatitig kay Amalia, hindi dahil sa paghanga, kundi dahil sa isang matinding galit na tila kayang sunugin ang buong entablado. Naintindihan ni Elias, ang scholarship na ito, ang pag-asang ito, ay isa na namang bagay na maganda sa buhay ni Amalia na nais sirain ni Isabel. Ipaghanda mo na ang mga gamit mo. Aalis na tayo sa lalong madaling panahon. Bulong ni Elias kay Amalia pagkatapos ng seremonya habang kinakamayan ito ng mga bumabati. Sa Maynila, magiging ligtas ka na. Magiging maayos din ang lahat, Elias, sagot ni Amalia. Ang kanyang boses ay puno ng bagong kumpiyansa. Huwag kang mag-alala. Ngunit hindi mapanatag ang loob ni Elias. Alam niyang hanggat nasa ilalim sila ng anino ng mga De Villa,
Hindi sila kailanman magiging tunay na malaya. Kinabukasan, isang alingaw-ngaw ng kaguluhan ang gumising sa hasyenda. Isang mamahaling itim na kotse, makukokye, makintab at banyaga sa maalikabok na daan ng baryo, ang pumasok sa malaking tarangkahan ng mansyon ng mga De Villa. Bumaba mula rito ang isang lalaking hindi pamilyar sa kanila. Mataas ito at matipuno, nakasuot ng isang kulay abong suit na tila hindi nababagay sa init ng Negros. Ang kanyang buhok ay maayos na nakas petrolyo at ang kanyang muka ay gwapo sa isang paraan na tila mapanganib. Nagpakilala ito bilang si Alejandro, isang negosyante mula sa Maynila at kasosyo sa negosyo ng mga De Villa. Narito raw siya para personal na pangasiwaan ang isang proyektong pangkawanggawa para sa mga manggagawa sa tubuhan. Sinalubong siya ni na Don Ricardo at Isabel na may malalapad na ngiti. Agad siyang naging sentro ng atensyon. Ang kanyang presensya ay nagdala ng isang kakaibang enerhiya sa hasyenda, isang halo ng pag-asa para sa mga manggagawa at isang hindi maipaliwanag na tensyon. Para kay Elias, mayroong kakaiba sa lalaking ito. Ang paraan ng kanyang pagngiti ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. At ang kanyang mga mata, tila nakikita ng mga ito ang lahat. Nang hapong iyon, habang nag-aayos si Elias ng mga gamit sa isang bodega malapit sa mansyon, nakita niya si Alejandro na naglalakad sa hardin kasama si Isabel. Huminto sila malapit sa bintana kung saan nagtatrabaho si Amalia, na nag-aayos ng mga bulaklak para sa hapagkainan. Hindi sinasadyang nabitawan ni Amalia ang isang plorera. Kumalat ang mga bubog at tubig sa sahig. Agad siyang yumuko para linisin ito. Ang kanyang mukha ay namula sa hiya. Mula sa kinatatayuan ni Elias, kitang-kita niya ang reaksyon ng dalawang taong nasa labas. Si Isabel ay umirap. Isang bulong ng pagkadismaya ang kumawala sa kanyang mga labi. Ngunit si Alejandro, sa kabilang banda, ay hindi gumalaw. Nakatitig lamang ito kay Amalia, hindi sa pagkakamali nito, kundi sa kanya mismo. Ang kanyang tingin ay mataman, isang halo ng lungkot at isang bagay na mas malalim, isang emosyon na hindi mabasa ni Elias. Para bang nakakita siya ng isang multo mula sa nakaraan. Ang tingin na iyon ay nagpadala ng kilabot sa gulugod ni Elias. Gabi na nang muli niyang makita si Isabel. Papunta si Elias sa kusina para kumuha ng tubig nang marinig niya ang mga boses mula sa likod bahay. Sumilip siya mula sa isang siwang sa pader na kawayan. Nakatayo roon siyapan si Isabel at Dante. Ang kanilang mga muka ay natatanglawan ng isang sulong bumbilya. Hindi ako makapapayag na siya ang makakuha ng parangal na iyon, sabi ni Isabel. Ang boses ay nanginginig sa galit. Ang parangal na iyon ay may pangalan ng aking ama. Isang insulto na mapunta iyon sa isang anak ng katulong. Anong gusto mong gawin ko, senyorita? Tanong ni Dante. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Isang sandali ng katahimikan. Nang muling magsalita si Isabel, ang kanyang boses ay bumaba sa isang bulong na kasing talim ng patalim at kasing lamig ng kamatayan. Gusto kong malaman niya ang kanyang lugar. Sabi nito, gawin mo siyang basura. Isang basurang hindi na kailanman makakabangon. Lumubog ang araw sa Hacienda San Isidro. At kasabay nito ay ang paglubog ng puso ni Elias. Hindi pa umuuwi si Amalia. Hindi ito katulad niya. Si Amalia ay parang sinag ng araw. Palagi siyang umuuwi bago pa man magsimulang humaba ang mga anino. Amalia. Ang sigaw ni Elias ay nilamon ng malawak na taniman ng tubo.
Ang mga dahon na dati luntian at puno ng buhay ay ngayoy tila mga patalim na itim sa papalapit na dilim. "Amalia, nasaan ka na?" Patuloy siyang tumakbo. Muntabapago, ang kanyang mga paa ay lumulubog sa mamasa-masang lupa. Tinahak niya ang pamilyar nilang mga landas. Ang mga lugar kung saan sila naglalaro, nagbabasa ng libro, at nangarap. Ngunit ngayon, ang bawat sulok ay tila estranghero, naglalaman ng isang hindi nakikitang panganib. Ang mga salita ni Isabel ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, isang paulit-ulit na lason. Gawin mo siyang basura. Isang manggagawa na pauwi na ang nakasalubong niya. "Nakita mo ba si Amalia?" tanong ni Elias. Habol ang kanyang hininga. Umiling ang lalaki. "Hindi, Elias. Baka nagpapahangin lang sa may lumang bodega. Alam mo naman yon, mahilig mapag-isa." Ang lumang bodega. Isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa kanyang batok. Mabilis niyang tinungo ang direksyon ng bodega na nakatayo sa gitna ng bukirin. Malayo sa mga kabahayan, isang istrukturang halos kinalimutan na ng panahon. Nakasawang ang pinto. Dahan-dahan siyang pumasok. Ang tanging liwanag ay mula sa buwan na sumisilip sa mga butas ng bubong. Ang hangin sa loob ay mabigat at amoy lumat na bubulok na kahoy. At doon, sa pinakamadilim na sulok, nakita niya siya. Nakaupo si Amalia sa sahig, ang kanyang mga tuhod ay yakap-yakap, ang kanyang likod ay nakasandal sa pader. Ang puting bestida niya, ang bestidang suot niya sa seremonya, ay punit-punit. Ang kanyang buhok ay gusot at sa himpapawid na sinag ng buwan. Nakita ni Elias ang mga maitim na pasa sa kanyang mga braso at isang sugat sa kanyang labi. Ngunit ang pinakakakilakilabot sa lahat ay ang kanyang mga mata. Nakatitig lamang ito sa kawalan, walang buhay, walang emosyon, tila isang basag na manika na iniwan sa dilim. "Amalia," halos pabulong na sabi ni Elias, dahan-dahang lumalapit. "Anong nangyari? Sino?" Hindi ito sumagot. Hindi ito kumurap. Para bang ang kaluluwa sa loob ng kanyang katawan ay tuluyan ng umalis. At ang naiwan na lang ay isang walang lamang sisidlan. Walang salita, walang luha, wala. Isang matinding sakit at galit ang sabay na sumabog sa dibdib ni Elias. Alam niya kung sino. Hindi na kailangang itanong. Binuhat niya si Amalia. Magaan, napakagaan niya, na para bang ang lahat ng pangarap at pag-asa sa loob niya ay naglaho na rin. Ang paglalakad pabalik sa kanilang maliit na bahay ang pinakamahabang paglalakbay sa buhay ni Elias. Dinala niya si Amalia sa kanyang silid at maingat na inihiga sa papag. Kinuha niya ang isang basang bimpo at sinubukang linisin ang dumi at dugo sa mukha nito, ngunit nanatili itong walang kibo. Iniwan niya itong nakahiga roon at siya ay naupo sa labas ng pinto, isang bantay na walang nagawa para protektahan ang kanyang kaisa-isang yaman. Hindi siya natulog ng gabing iyon. Kinabukasan, hindi ang sikat ng araw ang gumising sa hasyenda, kundi isang sigaw. Isang sigaw na pumunit sa katahimikan ng umaga, puno ng sakit na hindi kayang ilarawan ng kahit anong salita. Iyon ang sigaw ng ina ni Amalia. Tumakbo si Elias, kasabay ng iba pang mga manggagawa, patungo sa pinanggalingan ng tunog. Sa likod bahay, sa ilalim ng malaking puno ng mangga, kung saan madalas silang maglaro ni Amalia noong bata pa. At doon, nakita nila, nakatali sa pinakamakapal na sanga ng puno makatsanti
Amangpu na ang isang piraso ng bestida ni Amalia. At sa dulo nito, nakabitin ang kanyang katawan, marahan na umuugoy sa ihip ng hangi. Ang huling himig sa tubuhan ay hindi isang kanta, kundi isang katahimian. Isang nakabibinging katahimikan na sumisigaw ng kawalang katarungan. Sa libing ni Amalia, habang inihuhulog ang kanyang maliit na kabaong sa lupa, nakita ni Elias si Isabel at ang mga kaibigan nito. Nakatayo sila sa di kalayuan, sa lilim ng isang malaking puno. Tila mga buwitreng nagmamasid, at sa gitna ng pagdadalamhati ng lahat, nahuli ng mga mata ni Elias ang isang bagay na hindi niya kailanman mapapatawad. Isang maliit, lihim ng ngiti sa mga labi ni Isabel. At sa sandaling iyon, sa harap ng puntod ng kanyang kaisa-isang pamilya, isang bagay sa loob ni Elias ang nabasag. At napalitan ito ng purong-purong pagnanais na pumatay. Ang pait ng lupa at ang lasa ng sariling dugo ang pumuno sa bibig ni Elias. Ang moidea, ang ngiti ni Isabel sa libing ni Amalia ang nagsilbing mitya sa natitirang hibla ng kanyang pagtitimpi. Pagkatapos mailibing ang kabaong sa gitna ng mga hikbi at panaghoy. Hindi na niya napigilan ang sarili. Sumugod siya. Isang sigaw na puno ng pangalan ni Amalia ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Isang sigaw na ginutay-gutay ng pighati at puot. Ang kanyang target ay iisa lamang, si Isabel. Ngunit hindi man lang niya ito nahawakan. Tila isang pader na bakal si Dante na humarang sa kanya. Isang suntok sa sikmura ang nagpaalis ng hangin sa kanyang mga baga. Sinundan ito ng isa pa sa kanyang panga na nagpadala ng mga bituin sa kanyang paningin. Bumagsak siya sa maputik na lupa. "Walang hiya ka!" sigaw ni Don Ricardo, ang ama ni Isabel. "Turuan niyo ng leksyon ang basurang yan," at sinunod nila ang utos. Si Dante at ang dalawa pang bantay ay pinalibutan siya. "Sipa! Suntok!" Isang tadyak sa tadyang na nagpatunog sa kanyang mga buto. Narinig niya ang mahinang tawa ni Isabel sa di kalayuan. Ang bawat hagupit ng sakit ay isang paalala ng kanyang ganap na kawalan ng kapangyarihan. Nang magsawa sila, iniwan siyang nakahandusay doon, isang basahan na babad sa putik at sariling dugo. Dahan-dahang nagsimulang pumatak ang ulan. Malamig, walang awa. Bawat patak ay tila isang karayom sa kanyang mga sugat. Humahalo ang ulan sa kanyang mga luha at dugo. Nililinis ang dumi sa kanyang mukha, ngunit hindi ang dumi sa kanyang puso. Doon sa pagitan ng mga puntod, sa ilalim ng kulay-abong langit, bumulong si Elias. Hindi isang panalangin sa Diyos. Tapos na siya roon. Ang kanyang dasal ay para sa kadiliman. Kahit sinong demonyo, humihingal niyang bulong sa lupa. Kahit anong halimaw na nagtatago sa ilalim ng lupang ito, pakinggan niyo ako. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Ibigay niyo sa akin ang hustisya. Ang hustisya para kay Amalia. Ipaghiganti niyo siya at ibibigay ko ang kahit ano. Walang sumagot kundi ang patuloy na pagbuhos ng ulan. Dinala siya ng ilang matatandang manggagawa pa uwi. Ngunit walang nakarinig sa kanyang isinumpang panalangin. Kinabukasan, isang pamilyar na tunog ang muling gumising sa hasyenda. Isang sigaw, ngunit hindi ito sigaw ng pighati. Ito ay sigaw ng purong-purong lagim. Nagmula ito sa mga tubuhan malapit sa lugar kung saan natagpuan ang lumang bodega. Nagtakbuhan ang mga tao kasama si Elias na iniinda pa ang sakit ng katawan. At doon, sa isang maliit na espasyo sa gitna ng matatayog na tubo, nakita nila ang dahilan ng sigaw.
ang katawan ni Dante o kung anuman ang natira rito. Nakahandusay ito na tila isang basahan. Ang mamahaling uniforme ay gutay-gutay. Ang kanyang dibdib at tiyan ay bukas na parang sinakmal at hinila ng isang bagay na may hindi kapani-paniwalang lakas. Ang kanyang mga lamang loob ay nakakalat sa lupa, kinakain ng mga langaw na nagsisimula ng magpiesta. Ang kanyang mukha na dati laging nakakunot sa pagbabanta ay ngayoy isang maskara ng walang hanggang pagkagulat at takot. May nagsuka, may napadasal, ngunit si Elias ay nakatayo lamang doon, walang takot, walang awa. Sama sa halip, isang malamig at nakakakilabot na damdamin ang gumapang sa kanya, isang pakiramdam ng pagkamangha. Dinulog na ang kanyang panalangin. Dumating ang mga pulis mula sa bayan. Tiningnan nila ang bangkay. Umiling-iling at nagbulungan tungkol sa mga ligaw na hayop o marahil ay mga rebelde. Ngunit walang bakas ng paa, walang bala, walang anumang makapagpapaliwanag sa kalupitan ng pagpatay. Habang paalis na ang mga pulis, isang matandang manggagawa ang lumapit kay Elias. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang may inaabot na sigarilyo. "Hindi hayop ang gumawa niyan, Elias," bulong ng matanda. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa lugar ng krimen. At lalong hindi tao. Tumingin si Elias sa kanya. "Anong ibig niyong sabihin, Mang Celso?" Lumunok ang matanda at lumingon-lingon na para bang may nakikinig sa kanila. "Ang mga magulang ko, yan ang kwento nila sa amin noong mga bata pa kami para hindi kami magpagalagala sa gabi. Halos pabulong na," sabi nito. "Isang nilalang na may pakpak na parang paniki at mga kuko na kasing talim ng karit. Kapag malayo, malakas ang tunog nitong wakwak. Pero kapag malapit na sa biktima, hihina ito. Para hindi mo malaman na nasa itaas mo na pala siya. Hinihintay kang dukutin at ubusin ang iyong lamang loob." Isang malamig na hangin ang umihip sa pagitan ng mga tubuhan. Walang ibang nilalang ang kayang gumawa ng ganito. Pagtatapos ng matanda, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Kundi isang gutom na wakwak. Ang pagkamatay ni Dante ay hindi lang isang balita. Ito ay naging isang salot. Isang sakit na kumalat sa bawat sulok ng Hacienda San Isidro. Mas mabilis pa sa apoy sa tuyong dayami. Ang salitang wakwak na dati isang kwentong bayan lamang na ibinubulong sa mga bata para matulog ng maaga, ay ngayoy laman na ng usapan ng mga matatanda sa liwanag ng araw. Biglang nagbago ang buhay sa hacienda. Kapag ang araw ay nagsimulang lumubog sa likod ng mga bundok, ang mga pinto at bintana ay isinasara ng mahigpit. Ang mga kandila at gasera ay sinisindihan ng mas maaga. Ang mga kalsadang dati napupuno ng tawanan ng mga batang naglalaro at usapan ng mga matatandang nagpapahangin ay ngayoy naging mga abandonadong daanan. Tanging ang tunog ng mga kuliglig at ang kaluskos ng mga dahon ng tubo ang maririnig. Mga tunog na dati nagpapakalma, ngunit ngayoy nagdadala na ng babala. Sinubukan ni Don Ricardo na pakalmahin ang mga tao. "Gawa-gawa lang yan. Mga rebelde ang pumatay kay Dante para takutin tayo," sabi niya sa isang pagpupulong. Nag-alok pa siya ng karagdagang sahod para sa mga magtatrabaho sa panggabing shift. Walang tumanggap. Si Isabel, sa kabilang banda, ay sinubukang ipakita na hindi siya natatakot. Sa araw, lumalabas pa rin siya. Nakataas ang noo, ngunit napansin ni Elias na hindi na siya naglalakad ng mag-isa. Palagi na siyang napapalibutan ng 2 o 3 bagong bantay.
Ang mga kaibigan niyang dati laging nakabuntot sa kanya ay nagsimula ng dumalang ang pagpapakita. At si Elias, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa kanya. Wala na ang nag-aalab na galit. Sa lugar nito, mayroong isang malamig, mapagmasid na damdamin. Ang sigaw niya para sa hustisya ay dininig. At ang sagot ay mas brutal at mas epektibo kaysa sa anumang kaya niyang gawin. Gabi-gabi, umuupo siya sa labas ng kanyang maliit na kubo, nakikinig sa katahimikan ng gabi. Naghihintay, mayroon siyang pakiramdam na hindi pa tapos ang hukom ng gabi. At tama siya. Makalipas ang isang linggo, isa na namang kaguluhan ang yumanig sa hasyenda. Si Lorne, suban ni Tihamas, usina, isa sa mga kaibigan ni Isabel na tumawa noong araw na ipahiya si Amalia, ay hindi umuwi sa kanyang bahay. Hinanap siya ng kanyang pamilya at ng mga bantay ng hasyenda, buong magdamag. Kinabukasan, natagpuan ang isang bakya niya sa pampang ng ilog. Iyon lang, walang katawan. Walang bakas ng anumang kaguluhan. Para siyang bulang biglang naglaho sa hangin. Ang pagkawala ni Lorna ay mas nakakatakot kaysa sa pagkamatay ni Dante. Ang brutal na kamatayan ay may katawan na maaaring paglamayan. Ngunit ang pagkawala, nag-iiwan ito ng isang butas na puno ng walang katapusang mga tanong at ang pinakamasamang mga imahinasyon. Dinukot ba siya? Kinain? Dinala sa pugad ng halimaw? Ang takot ay naging purong lagim. Ang mga tao ay nagsimulang maglagay ng mga bawang sa kanilang mga bintana at mga buntot pagi sa kanilang mga pintuan. Ang mga dasal sa simbahan ay humaba at naging mas desperado. Si Isabel ay hindi na lumalabas ng mansyon. Isang gabi, habang nakaupo si Eli sa kanyang pwesto, pinagmamasdan ang kadiliman na bumabalot sa mga tubuhan. Narinig niya ito. Sa simula, ito ay mahina lamang, halos hindi marinig, na parabang tunog ng isang ibon sa malayo. Wak-wak. Tumindig ang kanyang mga balahibo. Tumingala siya sa kalangitan na natatakpan ng manipis na ulap. Wak-wak. Medyo mas malakas na ngayon. Tila gumagalaw. Papalapit. Isang malamig na pawis ang nagsimulang mamuo sa kanyang noo. Ito ba iyon? Ang nilalang na sumagot sa kanyang panalangin. Ang hukom, wak-wak, wak-wak. At pagkatapos, isang anino ang dumaan sa harap ng bilog na buwan. Hindi ito ibon. Masyadong malaki. Masyadong mabilis. Isang itim na hugis na may malalapad na pakpak tulad ng isang dambuhalang paniki. Isang iglap lang itong nagpakita. At pagkatapos ay nawala na sa kadiliman. Napaurong si Elias, napasandal sa pader ng kanyang kubo. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Hindi ito isang kwentong bayan. Ito ay totoo. At sa kaibuturan ng kanyang takot, isang nakakagambalang damdamin ang nagsimulang umusbong. Isang pakiramdam ng pasasalamat. Isang pakiramdam ng pakikipag-alyansa sa kadiliman. Hindi pa tapos ang pangangaso. At alam ni Elias, sa hindi maipaliwanag na paraan, na ang huling biktima ay ang pinakamahalaga sa lahat. Ang imahe ng anino sa harap ng buwan ay nakatatak na sa isipan ni Elias. Hindi na ito isang simpleng kwento ng paghihiganti. Ito ay naging isang misteryo na kailangan niyang malaman ang kasagutan. Sino o ano ang nilalang na ito? At bakit ngayon lang ito nagpakita? Isang pakiramdam ng responsibilidad ang nagsimulang tumubo sa kanya. Ang panalangin niya ang nag-umpisa ng lahat ng ito. Siya ang tumawag sa hukom ng gabi.
Nararapat lang na malaman niya ang buong katotohanan. Sinimulan niya ang kanyang sariling lihim na investigasyon. Una niyang binalikan ang lugar na pinakaayaw niyang puntahan, ang lumang bodega. Sa liwanag ng araw, ito ay isa lamang abandonadong estruktura. Ngunit para kay Elias, ang mga pader nito ay saksi sa huling mga sandali ng pagiging buo ni Amalia. Wala siyang inaasahang makita, ngunit kailangan niyang subukan. Kinapan niya ang sahig, sinuri ang mga pader, hinahanap ang anumang bagay na hindi niya napansin noon. At sa isang sulok sa likod ng mga nabubulok na sako, may nakita siyang isang bagay na kumikinang. Isang kwintas. Simple lang ito. May palawit na hugis araw na gawa sa pilak. Hindi ito kay Amalia. Alam niya ang lahat ng pag-aari nito at wala itong ganito. Sino ang nagmamay-ari nito? Posible kayang naiwan ito ng salarin, ni Dante, o ng kasama niya? Itinago niya ito sa kanyang bulsa. Ang kanyang atensyon ay bumaling sa nag-iisang tao na tila hindi apektado ng lagim na bumabalot sa hasyenda, si Alejandro. Ang negosyante mula sa Maynila ay naroon pa rin. Ang opisyal na dahilan ay dahil naantala raw ang proyekto dahil sa mga kaguluhan. Ngunit may kakaiba sa kanya. Habang ang lahat ay nagkukulong sa takot, si Alejandro ay madalas makitang naglalakad mag-isa sa dapit hapon. Ang kanyang mga kamay ay nasa bulsa. Ang kanyang mukha ay kalmado. Tila malalim ang iniisip. Nagsimulang maghinala si Elias. Ang pagdating ni Alejandro ay halos kasabay ng paglala ng panggigipit ni Isabel kay Amalia. At ang mga pagpatay ay nagsimula lamang pagkatapos mamatay ni Amalia. Isang gabi, nagpasya si Elias na sundan siya. Mula sa malayo, pinanood niya si Alejandro na lumabas ng mansyon at maglakad. Hindi patungo sa baryo, kundi papasok sa mas malalim na bahagi ng mga tubuhan. Ang lakad niya ay tiyak at walang pag-aalinlangan na para bang kabisado niya ang bawat madilim na landas. Sumunod si Elias, maingat na yumuyapak para hindi makalikha ng ingay. Ang puso niya ay kumakabog. Para saan at isang taga-Maynila ang maglalakad sa gitna ng tubuhan sa hating gabi, lalo na't may mga balibalita tungkol sa isang halimaw? Nawala sa paningin ni Elias si Alejandro. Huminto siya, pinakikiramdaman ang paligid. Tanging ang marahang sayaw ng mga dahon ng tubo ang kanyang naririnig. At pagkatapos, isang pakiramdam na pinagmamasdan siya. Dahan-dahan siyang lumingon sa kanyang likuran. Wala siyang makita. Ngunit ang pakiramdam ay naroon pa rin, mabigat at hindi maalis. Para bang may isang pares ng mga mata na nakatitig sa kanya mula sa kadiliman. Sinusuri ang bawat galaw niya. Biglang may tumunog na sanga sa di kalayuan. Napatalon si Elias sa gulat at mabilis na nagtago sa likod ng isang malaking puno. Nang sumilip siyang muli, wala na ang pakiramdam. Nag-iisa na naman siya. Nagpasya siyang bumalik na. Masyadong mapanganib, kinabukasan, isa na namang bangkay ang natagpuan. Si Marco, isa pa sa mga kaibigan ni Isabel na kasama sa panlalait kay Amalia. Ngunit ang kamatayan nito ay mas kakaiba. Natagpuan siyang nakabitin patiwarik sa isang puno ng balete. Ang kanyang mga paa ay nakatali sa sanga. Walang dugo sa kanyang katawan, ngunit may dalawang maliit na butas sa kanyang leeg. Para siyang isang prutas na piniga hanggang matuyo. Sa gitna ng kaguluhan, habang kinukuha ng mga pulis ang bangkay, nagtama ang mga mata ni na Elias at Alejandro. Nakatayo si Alejandro sa di kalayuan, malapit sa mansyon, kasama si Don Ricardo.
Ang kanyang muka ay nagpakita ng naaangkop na pagkabigla at pag-aalala. Ngunit ang kanyang mga mata na nakatitig ng diretso kay Elias ay nagsasabi ng ibang kwento. Mayroong babala sa mga matang iyon. Isang tahimik na utos na nagsasabing, "Huwag kang makialam. Huwag mo nang ituloy ang ginagawa mo." Pero huli na ang lahat. Ang takot sa puso ni Elias ay napalitan na ng matinding kuryosidad. Nang gabing iyon, hindi na siya natulog. Sa halip ginawa niya ang isang bagay na mas mapangahas. Nilusob niya ang silid ng ina ni Amalia na pansamantalang umalis para manatili sa mga kamag-anak sa kabilang bayan. Naghalongkat siya. Hindi niya alam kung ano ang hinahanap. Isang liham, isang litrato, anumang bagay na magbibigay linaw. At sa ilalim ng isang lumang baul, sa ilalim ng mga damit na amoy naftalina, nakita niya ito. Isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Binuksan niya ito. Sa loob ay may mga lumang sulat at ilang mga alaala. At sa ilalim ng lahat ng iyon, isang litratong kupas na. Isang litrato ng ina ni Amalia noong kabataan nito. Masaya siyang nakangiti. At sa tabi niya ay isang lalaki. Isang binatang lalaki na nakasuot ng damit hatsendero. Ang mukha nito ay mas bata, ngunit walang duda. Iyon ang mukha ni Alejandro. Ang litrato ay parang isang nagbabagang bakal sa mga kamay ni Elias. Tinitigan niya ito ng paulit-ulit, pilit na hinahanap ang anumang pagkakamali, anumang paliwanag na hindi konektado sa kabaliwan. Ngunit wala. Ang pagkakahawig ng binata sa litrato at ng Alejandro ngayon ay hindi maikakaila. Ang mga mata, ang hugis ng panga, maging ang paraan ng pagngiti na bahagyang nakatagilid. Biglang bumuhos sa kanyang isipan ang mga lumang tsismis sa hasyenda. Mga bulong-bulungan tungkol kay Don Alfredo, ang yumaong ama ni Isabel. Isang mabait na amo raw, ngunit mahilig sa babae. Sabi-sabi, mayroon itong mga naging anak sa labas, mga anak na hindi nito kinilala para maprotektahan ang pangalan ng pamilya. Si Alejandro at si Amalia, magkapatid. Ang realisasyon ay isang malakas na suntok sa kanyang sikmura. Kaya pala ganoon na lamang ang titig ni Alejandro kay Amalia noong araw na iyon, siyan sa bahay hardin. Hindi ito titig ng isang estranghero, kundi titig ng isang kapatid na nakikita ang kanyang nawawalang kapamilya sa unang pagkakataon. At ang lahat ay biglang nagkaroon ng nakakakilabot na saysay. Ang pagdating ni Alejandro sa hasyenda ay hindi para sa negosyo o kawanggawa. Narito siya para kay Amalia. Marahil ay para makilala ito o marahil ay para protektahan. Ngunit huli na siya. At ang mga pagpatay, hindi ito gawa ng isang halimaw na walang isip. Ang bawat biktima ay pinili. Si Dante, ang berdugo. Si Lorna, ang taga-udyok. Si Marco, ang taga-tawa. Lahat sila ay may papel sa pagkasira ni Amalia. Ito ay hindi isang pangangaso. Ito ay isang pagpapatupad ng hatol. Ang tunog na wakwak ay hindi sigaw ng isang gutom na hayop. Iyon ang panaghoy ng isang nagdadalamhating kapatid. Iyon ang sigaw ng paghihiganti. Si Alejandro ay ang wakwak. Nanginig ang buong katawan ni Elias, ang taong iginagalang ng lahat. Ang taong nagbibigay ng donasyon at nakikipagkamay sa mga opisyal. Ay isang halimaw sa gabi na pumapatay ng walang awa. Ang konsepto uleto ay napakalaki, napakaimposible. Ngunit ito ang tanging paliwanag na bumabagay sa lahat ng pangyayari. Hindi niya alam ang gagawin.
Dapat ba siyang matakot? Dapat ba siyang tumakbo? O dapat ba siyang magpasalamat? Ang nilalang na ito, gaano man kakilakilabot, ang nagbigay ng hustisya na ipinagkait sa kanila ng mundo. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Kailangan niyang makumpirma. Kailangan niyang marinig mula mismo kay Alejandro. Hindi na siya naghintay pa. Dala ang litrato, lumabas siya ng bahay at tinahak ang madilim na daan patungo sa mansyon. Walang plano. Walang iniisip kundi ang harapin ang katotohanan. Ang mga bantay sa tarangkahan ay kilala siya, kaya't hinayaan siyang makapasok sa bakuran. Ang mansyon ay halos madilim na, maliban sa isang bintana sa ikalawang palapag na mayroon pang liwanag. Ang silid panauhin. Ang silid ni Alejandro. Umakyat siya sa malawak na hagdanan. Ang bawat hakbang ay mabigat at maingay sa katahimikan ng gabi. Huminto siya sa tapat ng pinto. Ang puso niya ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Itinaas niya ang kanyang kamay para kumatok, ngunit bago pa man dumampi ang kanyang mga daliri sa kahoy, bumukas ang pinto. Nakatayo roon si Alejandro. Hindi siya mukhang nagulat. Sa katunayan, tila inaasahan na niya ang pagdating ni Elias. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng isang malalim na kalungkutan. "Alam kong darating ka, Elias," sabi ni Alejandro. Ang kanyang boses ay mahinahon at walang bakas ng pagbabanta. Ipinakita ni Elias ang litrato. Hindi na kailangan pang magsalita. Tumingin si Alejandro sa lumang larawan at isang bahagyang ngiti, isang ngiti ng pait, ang sumilay sa kanyang mga labi. "Pumasok ka," sabi niya. Binigyan ng puwang si Elias para makapasok sa silid. "Marami tayong dapat pag-usapan." Ang bawat anino sa kanyang silid ay isang halimaw para kay Isabel. Ang Hacienda San Isidro ay hindi na isang paraiso. Ang mansyon na dati niyang itinuturing na palasyo ay naging isang malawak na kulungan. At ang kanyang silid na puno ng mga mamahaling gamit at malalambot na unan ay ang pinakagitna ng kanyang hawla. Isang hawla na gawa sa ginto at takot. Patay na sila. Si Dante. Si Lorna. Si Marco. Lahat ng mga taong bahagi ng kanyang maliit na mundo, lahat ng mga taong sumusunod sa bawat utos niya ay isa-isang nawala. Kinuha ng dilim. Kinuha ng isang bagay na hindi niya maintindihan at lalong hindi niya kayang labanan. Sinubukan ng kanyang ama. Dinoble ni Don Ricardo ang bilang ng mga bantay. Ipinakabit niya ang matataas na bakod na may alambre sa paligid ng mansyon. Ngunit para saan? Ang mga pader ay hindi kayang pigilan ang isang bagay na lumilipad. "Mga duwag, pulos kayo walang silbi," sigaw niya sa kanyang ama isang umaga, pagkatapos mabalitaan ang pagkamatay ni Marco. "Anong silbi ng yaman natin kung hindi mo man lang ako kayang protektahan?" "Isabel, kumalma ka," sabi ni Don Ricardo. Ngunit kahit sa boses ng kanyang ama ay mayroon ng bakas ng takot. Ngunit hindi siya kayang kumalma dahil sa gabi, nagsisimula ang tunay na parusa. Ang kanyang mga panaginip ay naging mga personal na impyerno. Nakikita niya si Amalia, hindi bilang isang kaaway na mapagmataas, kundi bilang isang nilalang na nakabitin sa puno ng mangga. Ang mga mata nito ay bukas at nakatitig sa kanya. Walang buhay. Nakikita niya ang ginutay-gutay na katawan ni Dante, ang nawawalang anino ni Lorna, ang duguan at baligtad na bangkay ni Marco. At sa likod nilang lahat, may isang aninong may pakpak,
at mga matang nagliliyab na pula. Bawat gabi, ginigising siya ng sarili niyang sigaw. Bawat kaluskos sa labas ng kanyang bintana ay nagpapatindig ng kanyang mga balahibo. Bawat ihip ng hangin sa mga tubuhan ay tila bumubulong ng kanyang pangalan. Nagsimula siyang makakita ng mga bagay, mga aninong mabilis na gumagalaw sa gilid ng kanyang paningin, mga itim na hugis na dumadapo sa bubong. Hindi na siya makatulog. Hindi na siya makakain. Ang dati makinis niyang kutis ay namumutla at malalaking itim na bilog ang lumitaw sa ilalim ng kanyang mga mata. Ang apoy ng kanyang kayabangan ay unti-unting namamatay at napapalitan ng malamig na abo ng purong-purong takot. Isang gabi, nang mas malakas kaysa dati ang ihip ng hangin at tila may paparating na bagyo, biglang namatay ang lahat ng ilaw sa mansyon. "Ama!" sigaw niya. Ang tanging sagot ay ang dagundong ng kulog sa malayo. Nasa gitna siya ng kanyang malawak na silid, napapalibutan ng kadiliman. Kinapa niya ang kanyang tokador. Hinahanap ang posporo at kandila. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Klang! Isang malakas na tunog mula sa bubong. Para bang may isang bagay na mabigat ang bumagsak dito. Naniga si Isabel. Napatigil siya sa paghinga, pinakikiramdaman ang katahimikan na sumunod. Kas-kas, kas-kas, kas-kas. Isang tunog ng pagkakaladkad, tunog ng matutulis na kuko sa yero. Gumagalaw ito. Nasa itaas mismo ng kanyang silid, papunta sa kanyang bintana. Sa isang iglap ng purong sindak, itinulak niya ang kanyang malaking aparador para harangan ang pinto. Hinila niya ang mabibigat na kortina para takpan ang bintana. Umupo siya sa pinakasulok ng kanyang silid, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa dilim. Huminto ang pagkaskas, katahimikan. Isang katahimikan na mas nakakabingi kaysa sa anumang ingay. At pagkatapos, tok, tok, tok. Isang mahinang katok sa pinto ng kanyang silid-tulugan. Napatalon siya, imposible. Hinarangan niya ang pinto. "Sino yan?" nanginginig niyang tanong. Isang boses ang sumagot mula sa labas. Isang boses na pamilyar. Isang boses na kalmado at malinaw sa gitna ng katahimikan ng bahay. Ang boses ni Alejandro. Ngunit ang mga salitang sinabi nito ay nagpadala ng yelo sa kanyang mga ugat at nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. "Isabel," sabi ng boses. Malambing ngunit puno ng isang pangakong hindi kayang talikuran. Oras na para magbayad. Ang silid ni Alejandro ay simple lang. Isang kama, isang mesa, at isang bintanang nakatanaw sa walang katapusang karagatan ng mga tubuhan. Ang tanging palamuti ay ang mga libro na nakasalansan sa isang sulok. Ngunit sa gabing iyon, ang simpleng silid ay tila naging isang kumpisalan kung saan ang isang matagal ng lihim ay malapit ng isiwalat. Naupo si Elias sa isang silyang kahoy. Si Alejandro ay nanatiling nakatayo malapit sa bintana. Ang kanyang anyo ay isang itim na silweta laban sa liwanag ng buwan. Ang lalaki sa litratong iyan, simula ni Alejandro. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit mabigat sa damdamin. Ay si Don Alfredo de Villa, ang ama ni Isabel. Itinaas niya ang kanyang tingin mula sa litrato at tinitigan si Elias. "At ama ko rin." Tumango si Elias. Iyon ang parteng nahulaan na niya. "Ang ina ko," pagpapatuloy ni Alejandro, "ay hindi taga rito. Isa siyang manggagamot mula sa isang malayong baryo sa kabundukan ng Capiz.
Nagkakilala sila ni Don Alfredo nang magkasakit ito sa isang paglalakbay. Minahal niya ang aking ina, Elias, ngunit hindi niya kayang iwan ang kanyang pangalan at pamilya rito sa hasyenda. Umuwi siyang mag-isa. Hindi alam na nagdadalang tao na pala ang aking ina. Isinilang ako sa baryo ng aking ina, malayo sa karangyaan ng mga De Villa. Ngunit ang dugo ng aking ina ay may dalang isang bagay na mas matanda pa kaysa sa pangalan ng kahit sinong hatsendero. Isang sumpa o isang regalo, depende sa kung paano mo ito titingnan. Huminga siya ng malalim. Kami ay mga tagapag-alaga, mga gwardyan. Ang aming lahi ay isinumpa na magkaroon ng 2 anyo. Sa araw, kami ay tao, ngunit sa gabi, kapag ang galit o ang pangangailangan na protektahan ang aming mga mahal sa buhay ay naging napakatindi. Lumalabas ang aming tunay na anyo. Napatitig si Elias. Isang wakwak? Halos pabulong niyang tanong. Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa labi ni Alejandro. Iba't iba ang tawag sa amin. Ngunit oo, iyon ang pinakakilalang pangalan. Hindi kami pumapatay ng walang dahilan. Hindi kami halimaw na basta-basta na lang kumakain. Kami ay mga tagapagtanggol. Ngunit ang aming paraan ng pagtatanggol ay marahas. Naglakad siya papalapit kay Elias. Nang malaman kong may isa pa palang anak si Don Alfredo, isang anak na babae, na naiwan dito sa hasyenda bilang anak ng isang katulong, naramdaman ko ang tawag. Ang tawag naman ng dugo sa dugo. Pumunta ako rito, Elias. Hindi para sa negosyo. Pumunta ako rito para kay Amalia. Para makilala ang kapatid na hindi ko nakasama. Para bantayan siya mula sa malayo. Ang kanyang mga mata ay biglang napuno ng isang matinding sakit, ngunit nabigo ako. Huli na ako. Masyado kong minaliit ang kasamaan na kayang gawin ng tao dahil sa inggit. Ang kanyang mga kamao ay kumuyom. Nang mamatay si Amalia, isang bagay sa loob ko ang namatay din, at isang bagay na mas matanda at mas madilim ang nabuhay. Ang dugo ng aking ina ay sumigaw para sa katarungan. Ang sumpa ay humingi ng kabayaran. Ang mga mata ni Alejandro ay nagsimulang magbago sa dilim. Tila may isang pulang kislap na lumitaw sa gitna ng kanyang mga iris. Ang mga pinatay ko, Elias, hindi sila mga inosente. Sila ang mga kumuha sa buhay ng kapatid ko, at hindi pa ako tapos. Napatayo si Elias. Isang malamig na takot ang biglang gumapang sa kanya. Ang lalaking kaharap niya ay hindi na lang basta kapatid ni Amalia. Ito ay isang predator. Kaya kita pinapunta rito, sabi ni Alejandro. Ang kanyang boses ay nagsimulang maging mas mababa at mas garalgal. Para bigyan ka ng babala, umalis ka na sa hasyenda. Ngayong gabi. Dahil ngayong gabi, tatapusin ko na ito, at ang makikita mo ay hindi para sa mga mata ng isang mortal. Isang nakakakilabot na tunog ng pag-crack ng buto ang narinig ni Elias mula sa likod ni Alejandro. Tila ang kanyang mga balikat ay nagsimulang magbago ng hugis. Umalis ka na, sabi ni Alejandro, at ang kanyang boses ay hindi na halos boses ng tao. Mayroon itong halong dagundong, isang tunog mula sa ilalim ng lupa. Ang halimaw ay gutom na. Ang utos ni Alejandro ay malinaw. Umalis ka na. Isalba mo ang iyong sarili. Ngunit habang tumatakbo si Elias pababa sa hagdanan ng mansyon at palabas sa madilim na bakuran, ang kanyang mga paa ay tila may sariling isip. Sa halip na tumakbo palayo sa hasyenda, dinala siya ng mga ito sa isang lugar na pamilyar. Ay, giya mapamahaganda na ma.
Ang maliit at luma ng kapilya na nakatayo sa isang maliit na burol, hindi kalayuan sa mansyon. Dito sila madalas magtago ni Amalia kapag umuulan. Ang mga basag na salamin ng bintana nito ay perpektong tanaw ang buong mansyon ng mga De Villa. Hindi siya aalis. Hindi niya kayang iwanan si Amalia sa pangalawang pagkakataon. Kung ito na ang gabi ng hustisya, kailangan niyang maging saksi. Sumilip siya mula sa isang siwang sa pader na gawa sa bato. Ang mansyon ay balot sa isang nakakatakot na katahimikan. Ang biglaang pagkawala ng kuryente ay nagpalubog dito sa halos ganap na kadiliman, maliban sa ilang ilaw ng kandila na gumagalaw sa loob. Isang malakas na kulog ang yumanig sa kalangitan, at kasabay nito, isang kidlat ang gumuhit, nagbibigay liwanag sa buong paligid sa loob ng isang segundo. At sa segundong iyon, nakita ni Elias, sa itaas ng pinakamataas na tore ng mansyon, nakadapo ang isang nilalang. Hindi ito tao, hindi ito hayop. Ang katawan nito ay payat at mahaba, tila baluktot sa mga anggulong hindi natural. At mula sa likod nito ay nakaangat ang isang pares ng malalapad at tila balat na pakpak tulad ng sa isang dambuhalang paniki. Kahit mula sa malayo, tila nakikita ni Elias ang dalawang pulang tuldok na nagliliyab sa gitna ng mukha nito. Iyon si Alejandro. O ang tunay na anyo niya, muling kumulog. At sa pagkakataong ito, ibinuka ng nilalang ang kanyang mga pakpak at lumipad, isang itim na anino na walang kahirap-hirap na sumayaw sa gitna ng hangin at ulan. Umikot ito sa mansyon ng isang beses na para bang isang agilang tinitingnan ang kanyang biktima bago sumalakay. Biglang bumukas ang mga pinto ng mansyon. Lumabas ang mga bagong bantay, mga 10 lalaki sila, armado ng mga baril at itak. Nag-anyong depensa sila sa paligid ng bahay, ang kanilang mga flashlight ay ligalig na naghahanap sa kalangitan. "Magpakita ka, demonyo!" sigaw ng isa, at ang demonyo ay sumagot. Mula sa itaas, bumulusok ito pababa. Ang bilis nito ay hindi kapani-paniwala. Bago pa man makapagpaputok ang mga bantay, nasa gitna na nila ang nilalang. Nagsimula ang masaker. Walang putok ng baril na maririnig si Elias. Tanging mga sigaw. Mga sigaw ng takot na bigla na lang napuputol. Mga tunog ng nababasag na buto at napupunit na laman. Sa liwanag ng mga flashlight na nagkalat sa lupa, nakikita ni Elias ang mga pira-pirasong eksena ng karahasan. Ang anino ay gumagalaw na parang ipo-ipo. Ang kanyang mahahabang braso at mga kukungkasing ang talim ng karit ay walang awang lumalaslas sa sinumang humarang. Ang isa sa mga bantay ay nagawang makatakbo palayo, ngunit hindi siya nakalayo. Isang anino ang bumagsak mula sa langit, dinagit siya at itinaas sa hangin. Ang kanyang sigaw ay naging mas mahina habang tinatangay siya palayo sa kadiliman hanggang sa tuluyan itong mawala. Sa loob lamang ng wala pang 1 minuto, natapos ang lahat. Katahimikan. Ang tanging natira sa labas ay ang mga patay na katawan na nakakalat sa putikan at ang malakas na buhos ng ulan na tila sinusubukang hugasan ang kasalanan sa lupang iyon. Tumingin si Elias sa mansyon. Nakita niya ang nilalang na nakatayo sa harap ng pinto. Dahan-dahan itong lumingon. Ang mga pulang mata nito ay tila tumingin ng diretso sa direksyon ng kapilya. Alam ba nitong naroon siya? Hindi gumalaw ang nilalang. Sa halip, sinira nito ang malaking pinto na gawa sa nara gamit ang isang malakas na sipa. At pagkatapos, pumasok ito sa loob.
Pumasok ito para kunin ang huling biktima. Ang lahat ng tunog ay biglang naglaho. Nilamon ng mga pader ng mansyon. Isang mahabang nakakabinging katahimikan ang pumalit. At pagkatapos ng tila isang walang hanggang paghihintay, narinig ni Elias ang isang huling tunog mula sa loob. Isang matinis na sigaw. Ang sigaw ni Isabel. Ngunit mabilis itong naputol. At napalitan na lamang ng tunog ng bumubuhos na ulan. Naghintay si Elias sa kapilya. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa kanyang nasaksihan. Ang bawat minuto ng paghihintay ay parang isang oras. Ano ang nangyayari sa loob ng mansyon? Tapos na ba? Hindi na niya natiis. Ang pagnanais na malaman ang katapusan ay mas matindi kaysa sa kanyang takot. Kailangan niyang makita. Para kay Amalia, dahan-dahan siyang lumabas mula sa kapilya at maingat na naglakad patungo sa mansyon. Ang ulan ay humina na at isang kakaibang liwanag mula sa buwan na sumisilip sa mga ulap ang nagbibigay ilaw sa tanawin ng kamatayan. Nilagpasan niya ang mga bangkay ng mga bantay. Hindi siya tumingin. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa wasak na pinto ng mansyon. Huminga siya ng malalim at pumasok sa loob. Ang grand foyer, na dati nagniningning sa ilaw ng mga chandelier, ay ngayoy madilim at puno ng mga anino. Ang hangin ay mabigat, amoy dugo at ozono mula sa nakaraang bagyo. Alejandro, mahinang tawag ni Elias. Walang sumagot. Sinundan niya ang mga basang bakas ng paa sa marmol na sahig patungo sa malawak na sala. Doon, sa gitna ng silid, nakita niya sila. Nakatayo si Alejandro, muli sa kanyang anyong tao. Ang kanyang damit ay punit-punit at may mga mantsa ng dugo. Ngunit nakatayo siya ng tuwid at kalmado. At sa sahig, sa kanyang paanan, ay si Isabel. Buhay siya. Ngunit ang Isabel na nakita ni Elias ay hindi na ang mayabang at malupit na dalaga na kanyang kilala. Ang babaeng nasa sahig ay nakaluhod, nanginginig na parang isang basang sisiw. Ang kanyang mamahaling damit ay marumi at basa. Ang kanyang buhok ay nakakalat sa kanyang mukha at ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa isang uri ng takot na lampas na sa pag-iyak o pagsigaw. Ito ay isang takot na sumira sa kanyang kaluluwa. Nang makita ni Isabel si Elias, isang maliit na tunog ang kumawala sa kanyang lalamunan. Isang tunog ng isang hayop na nasukol. Huwag mo akong patayin!" Pakiusap niya kay Alejandro. Ang kanyang boses ay basag at halos hindi marinig. "Parang awa mo na." Tumingin si Alejandro sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita ni Elias ang buong bigat ng sumpa sa mga mata nito. Ang mga ito ay hindi na mata ng isang halimaw, kundi mata ng isang hukom na pagod na. Ang kamatayan ay isang madaling pagtakas. "Isabel," sabi ni Alejandro, ang kanyang boses ay malamig at walang awa. "Iyon ang tinanggap ni Amalia dahil sa iyo. Bakit ko ibibigay sa iyo ang ganoong kaginhawahan?" Lumuhod siya para maging kapantay ng mga mata ni Isabel. "Naisip mo ba kung ano ang nararamdaman niya? Ang kapatid ko." Sa loob ng bodega, habang sinisira ninyo ang lahat ng maganda sa kanyang buhay, ang parusang iyon, ang takot at kawalan ng pag-asa, iyon ang ibibigay ko sa iyo. Bawat araw. Tumayo si Alejandro at tumingin kay Elias. Siya ang dahilan kung bakit namatay ang kapatid ko. Ang ama niya ang dahilan kung bakit lumaki akong walang kapatid at ama. Ang pamilyang ito ay may utang na dugo sa pamilya ko. Muli niyang ibinaling ang tingin kay Isabel. "Hindi kita papatayin.
Mas masahol pa roon ang parusa mo. Mula ngayon, ang mansyong ito ay hindi mo na pag-aari. Ito ay sa akin na. Ang lahat ng yaman ng iyong ama ay magiging kabayaran sa buhay na kinuha ninyo. At ikaw, sabi niya, at sa bawat salita ay tila lalong lumiliit si Isabel. Mananatili ka rito. Ikaw ang magiging katulong sa sarili mong pamamahay. Ikaw ang maglilinis ng sahig, maghahain ng aking pagkain, at mabubuhay sa anino ng bawat sulok ng bahay na ito. At bawat gabi, pagpapatuloy niya at isang anino ng pagiging halimaw ang bumalik sa kanyang mukha. Matutulog ka na alam mong ang nilalang na pumatay sa lahat ng iyong kaibigan ay natutulog lamang sa kabilang silid. Bawat gabi, maririnig mo ang ihip ng hangin at mag-iisip ka kung ako ba iyon. Mabubuhay ka sa takot, Isabel. Isang takot na walang katapusan. Iyan ang magiging hatol mo. Napatitig na lang si Isabel. Ang kanyang isipan ay tuluyan ng nabasag. Walang luha, walang salita. Isang walang laman na sisidlan. Pagkatapos ay lumingon si Alejandro kay Elias. Ang kanyang mga mata ay nag-aalok ng isang tahimik na tanong. Ang kanyang paghihiganti ay tapos na. Ngunit ngayon, mayroon siyang isang saksi. Ngayon, isa ka na ring tagapag-ingat ng lihim na ito, sabi ni Alejandro. Mananatili ka ba o aalis? Maraming taon na ang lumipas mula ng gabing iyon. Ang kwento ay ikinukwento na ngayon ng isang Elias na matanda na. Ang kanyang buhok ay may mga hibla ng puti at ang kanyang mga mata ay naglalaman ng lalim ng isang taong nakasaksi ng mga bagay na hindi dapat makita ng sinuman. Nakaupo siya sa isang tumba-tumba sa beranda ng kanyang maliit na bahay. Nakatanaw sa malawak na tubuhan ng Hacienda San Isidro. Pinili niyang manatili. Hindi niya kayang iwan ang lugar kung saan nakalibing ang kanyang mga alaala at ang kanyang kaisa-isang pamilya. Pagkatapos ng gabing iyon ng masaker, nagkaroon ng malaking investigasyon. Tinawag itong masaker sa Hacienda San Isidro. Ang opisyal na konklusyon ay kagagawan daw ito ng isang grupo ng mga rebelde. Si Don Ricardo de Villa ay natagpuang patay sa kanyang opisina. Inatake sa puso. Sabi ng mga doktor, ang kanyang buong yaman at ari-arian, dahil sa mga legal na dokumento na biglang lumitaw, ay napunta sa kanyang bagong kasosyo sa negosyo, si Ginoong Alejandro. Walang sino man ang nagtanong. Ang mga tao ay masaya na lamang na natapos na ang takot. Si Alejandro ang naging bagong amo ng hacienda. Sa ilalim ng kanyang pamamahala, umunlad ang buhay ng mga manggagawa. Naging makatarungan ang sahod at nagpatayo siya ng isang maliit na klinika at eskwelahan na ipinangalan sa alaala ni Amalia. Si Elias ang ginawa niyang katiwala, ang kanyang kanang kamay bay. At si Isabel, tulad ng ipinangako ni Alejandro, nanatili siya. Para sa mga bagong manggagawa at mga tagalabas, siya ay isang malayong kamag-anak ng mga De Villa na nawala sa pag-iisip dahil sa trahedya at ngayoy inaalagaan na lamang ni Alejandro. Ngunit alam ni Elias ang totoo. Nakikita niya si Isabel paminsan-minsan, isang babaeng may puting buhok na, kahit bata pa. Natahimik na nagwawalis ng mga tuyong dahon sa hardin o nag-aayos ng mga bulaklak sa florera. Ang kanyang mga mata ay laging nakatitig sa kawalan. Hindi na siya nagsasalita. Ang dati apoy sa kanyang mga mata ay isang malamig na abo na lamang. Isa siyang buhay na multo sa sarili niyang pamamahay. Isang walang hanggang paalala ng kasamaang kanyang ginawa. Isang hapon, dinalaw ni Elias ang puntod ni Amalia.
Ito ay malinis at laging may sariwang mga bulaklak. Naupo siya sa damuhan at hinaplos ang malamig na bato. Natupad na ang hustisya. Amalia, bulong niya. Sana, kung nasaan ka man, matahimik ka na. Isang pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot sa kanya. Isang kapayapaan na matagal na niyang hindi naramdaman. Nang gabing iyon, habang nakaupo siya sa kanyang tumba-tumba, nakatanaw sa mansyon sa di kalayuan, hindi niya maiwasang isipin ang lahat. Ang hustisya ba ay may anyo ng isang halimaw? Ang kasamaan ba ay laging nasa anyo ng tao? Ang linya sa pagitan ng dalawa ay napakalabo at siya ay nabubuhay sa gitna nito. Tumingala siya sa madilim na kalangitan. Sabi nila, wala na ang aswang sa hasyenda. Bulong niya sa hangin. Pero bawat gabi, kapag humahangin sa tubuhan, naririnig ko pa rin. Isang mahinang wakwak, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi ito tunog ng pananakot. Para sa akin, ito ay tunog ng hustisya. At dito nagtatapos ang madilim na kwento ng paghihiganti at hustisya sa Hacienda San Isidro. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa iyong paglalakbay. Kasama ko sa madilim na mga alaala ni na Elias, Amalia, at ng nilalang na nagsilbing kanilang hukom. Ang pagsulat ng kwentong ito ay hindi naging madali. Ito ay isang paglalakbay sa pighati sa galit at sa nakakakilabot na tanong kung hanggang saan ang kayang gawin ng isang tao para sa katarungang ipinagkait. Dahil sa huli, ang salaysay na ito ay hindi lamang tungkol sa mga aswang o sa mga halimaw na nagtatago sa mga tubuhan. Ito ay isang paalala na ang tunay na kadiliman ay madalas na nagmumula sa puso ng tao, sa inggit, sa kalupitan, at sa pananahimik ng mga mabubuting taong walang ginagawa. Ito rin ay isang kwento tungkol sa pag-ibig na kayang tumawid sa hangganan ng buhay at kamatayan. At sa isang uri ng hustisya na minsay kailangan nating hanapin sa anino. Ngayon, nais kong marinig ang iyong saloobin. Ano ang naramdaman mo habang nakikinig? Para sa iyo, nakamit ba ang tunay na hustisya? Mag-iwan ka ng komento sa ibaba at ibahagi ang iyong naiisip. Hanggang sa ating susunod na kwentong takip silim. Maraming salamat sa iyong pakikinig at laging mag-ingat sa mga bulong ng gabi.